Mismo kay Senator Amy Marcos na nanggaling, hindi na siya bahagi ng senatorial slate ng administrasyon dahil daw yan sa pagkakaiba ng kanilang prinsipyo at paninindigan. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Tuluyan ang kumala sa alyansa para sa bagong Pilipinas ang kapatid ng Pangulo na si Senator Amy Marcos. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na hindi na niya magagawang mangampanya at tumuntong sa iisang entablado kasamang iba pang kasapi ng alyansa. Tulad daw ng sinabi niya noon, mananatili siyang independent candidate. May mga hakbang daw kasi na ginawa ang kasalukuyang administrasyon na salungat sa kanyang paninindigan at prinsipyo. Sasabihin niya raw ito sa mga susunod na araw. Nitong nakaraang linggo lang ng pangunahan ni Senator Amy ang pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng Senado nitong nakaraang linggo, makailang beses in-invoke nila DILG Secretary John Vic Remulla at siya si Secretary Boying Remulla ang tungkol sa executive privilege. Yan ay nung hingan sila ng detalye kaugnay sa di umano'y pagpupulong ni Pangulong Marcos at ng ilang miyembro ng gabinete bago ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Ang executive privilege ay kapangyarihan ng Pangulo at ng ehekutibo na hindi sa publiko ang anumang confidential na impormasyon. Pero hinala ni Senator Amy, may tinatagoan niyang mahalagang katotohanan. Mas lalo lang daw lumakas ang hinala niyang nalabag ang saligang batas at nabawasan ang ating soberanya sa pagkakaaresto sa dating Pangulo. Mula nang maaresto si Duterte, ilang beses nang hindi sumipot si Senator Amy sa mga campaign rally ng alyansa. Pero dati, lagi siyang kasama sa ini-endorso ni PBBM. 12-0 po, i-shade nyo na kagad para sa alyansa. Mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas! Pero nitong mga nakaraang kampanya ng administrasyon, hindi na 12 ang binanggit ng Pangulo. Huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador. Ayon naman sa campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco, nire-respeto nila ang desisyon ni Senator Amy. Nilinaw din ni Chanco na bahagi pa rin ng alyansa ang partido ni Camille Villar na Nationalista Party. Nasa meeting nga raw nila kagabi si Villar. Matatanda ang ilang beses ding hindi nakadalo si Villar sa mga campaign rally ng alyansa. Pero ini-endorso pa rin siya ng Pangulo. Samantala, wala munang kampanya ang alyansa ngayong linggo. Magiging abala raw sila sa mga imbitasyon sa pagsisimula ng kampanya ng local elections sa March 28. Sa March 28 din, ang ika-80 kaarawan ni dating Pangulong Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.